No? Yung ating liham, no? Sa liham ni Lolo at Lola. Nakatanggap po ako nung September 4, 2012 ng isang liham mula po kay Lola Esther na 75 years old ng Pangasinan. Ito po yung kanyang liham. Dear Dr. Gary C., ako si Lola Esther, isa sa libo-libo niyong tagapakinig sa programang Gabay sa Kalusugan tuwing linggo. Ba, libo-libo na. Nagbibilangan kami ni Chris, sabi niya sa akin, 37 yata yung huling bilang namin 37 So anyway, maraming salamat po Lola Esther. Masaya po kaming mag-asawang makinig sa mga payo niyo at sa paraan ng inyong pagbibigay ng health seminar sa Himpapawid na bukod sa simpleng intindihin, may halong mga biro pa. Malaking tulong po sa aming mag-asawa ang mga tinuturo nyo sa tamang pag-alaga ng aming pangangatawan. Pati na po mga kamag-anak at kapitbahay namin ay regular nyong listener sa Gabay sa Kalusugan at pati na rin sa Lunas tuwing MWF kasama si Chris Capulso. Maraming salamat po sa inyo at sa mga taga Pangasinan na nakikinig sa atin ngayon, no? Sa mga kapitbahay at kamag-anak nyo na rin. Minsan nakinig kami mag-asawa sa pinaliwanag nyong mga dahilan ng pagkakaroon ng constipation o hirap sa pagdumi. Yung doktor na aming napagkonsultahan ay di man lang nagpaliwanag ng iba't ibang dahilan ng constipation. Agad na lang nagreseta ng gamot at sa loob lang ng 3 minuto, 4 na ran agad ang siningil sa amin. Aba, ang mahal naman ng consultation. Kala ko sa probinsya 100 lang o 150. Wala na bang ganon? Ako kasi 14 years akong hindi naniningil ng konsulta kaya hindi ko na alam kung ano yung kalakalan ngayon no? Pero 400, hindi naman kung meron akong 50 pasyente sa isang araw, 400. Aba, di may 20,000 ako no, sa isang araw. Maningil na kaya ako? Hindi, biro lang po, biro lang. Ngunit pagkalipas ng 1 linggong pag-inom ng niresetang gamot, walang pagbabago hanggang narinig namin sa inyo yung nilecture nyo na isa sa posibleng dahilan ng constipation ay ang pagkakaroon ng hypothyroidism. Ayan. Sa mga hindi nakakaalam, diniscuss ko po dito, no, yung tungkol sa constipation. At siguro ito yung sinasabi ni Lola Esther. Kaya kinabukasan, pagkatapos kong narinig ang lecture nyo, nagtungo kami sa ibang doktor at tinanong namin kung pwedeng mapatingnan kung may hypothyroidism ang aking asawa. At lumabas nga sa blood test na mababa ang kanyang thyroid hormones at yun ang tinutukoy na dahilan sa kanyang hirap sa pagdumi. Aba, okay buti naman at nakinig po kayo nung araw na yon. Kasing iba sa inyo hindi regular na nakikinig sa akin Pakiusap ko lang yung mga nakikinig regular kasi may mga request kayo na italakayin ko pero tinalakay ko na yon. Kung hindi kayo nakinig, hindi nyo na narinig, no? At hindi ko naman pwedeng ulitin dahil marami pang ibang request ng mga topics, no? Okay, so tuloy natin yung kanyang liham. Kung naging matyaga lang sana yung unang doktor na tumingin sa asawa ko at inalam yung iba pang nararamdaman tulad ng laging may nerbiyos, malungkot, nangihina, nanginginig ang kalamnan, malakas na pagtibok ng puso at laging giniginaw, malamang may isip niya na di lang simpleng constipation ang sakit ng asawa ko. Ayun. Nagpapasalamat kami mag-asawa sa inyo, Doc Gary, dahil kung hindi po sa lecture nyo, hindi namin maiisip na may iba pang medical problem ang mister ko. Sa ngayon po, sa mga niresetang tamang gamot para sa thyroid condition ng asawa ko, bumuti na po ang kanyang pakiramdam at regular na siyang nakakadumi. Lumakas na rin ang kanyang pakiramdam at naging masayahin na siya. Ay, very good. Very good, very good po. Marami kami mga senior citizen na nagdadasal na maging malusog, malakas at ligtas kayo sa kapahamakan. Mahal na mahal ka naming mag-asawa. Maraming salamat po, Lola Esther. May hiling po sana ako, doktor, sa inyo. Yan, dito na tayo kinakabahan pag yung mayroong mga, yung last paragraph na mga sulat nyo,
parang ayaw ko nang basahin. Hindi, biro lang po. Biro lang. May hiling po sana ako, doktor, sa inyo. Kung maaring handugan nyo kaming mag-asawa ng kanta ng pamagat ay dahil sa isang bulaklak. Nung nanliligaw pa lang si Lauro, na 78 years old na po ngayon, na aking asawa sa loob ng 54 na taon. Ba? Tagal 54, dilampas na to sa golden, no? 54 years na taon. Hindi ko ma-imagine ay kasal ng ganyang katagal. Naku po. Lagi niyang sinasabi sa akin na ako daw ay parang isang bulaklak at kinakanta niya yung dahil sa isang bulaklak. Maraming salamat po. Pagpalain ka lagi ng poong may kapal. Lola Esther Reyes, 75 years old, Pangasinan. Aba, tingnan nyo naman, wala naman ako nakitang tinanong si Lola. Ibig sabihin, yung mga nakikinig po sa atin, ako alam nyo po na tutuwa po ako, na-appreciate ko po na nakakatanggap ako ng ganitong mga liham, na bagamat wala namang gustong itanong, sa pakikinig lang, siguro nasagot ko na yung mga tanong sa isip nila. At yan naman ang purpose ng Gabay sa Kalusugan, no? Na matulungan ko po, hindi lang yung mga lolo at lola, lahat po na nakikinig. Dahil may mga anak din po na nakikinig at yung kanilang mga nalaman, natutuhan dito sa programa, kanilang ina-apply sa kanilang mga magulang. So ako'y nagpapasalamat, Lola Esther, at nakatulong yung programa. Alam nyo po, ito, to be honest gusto ko sana subukan lang ng 3 months itong Gabay sa Kalusugan. So, nagumpisa ako rito May, June, July. Yata, di ba? June pala ako nagumpisa. June, July, August, di ba? So, ika-4 na buwan na to sabi ko, kung wala naman makikinig masyado sa atin at wala naman makikinabang sa programa, bakit naman yung linggo ko pa? Linggo kasi, alam nyo naman, ang trabaho kung gaano kahirap. Gagawa pa ako ng column. Pero bakit yung linggo isa-sacrifice ko pa, no? Na instead na manunod na ako ng sine o kagaya ng iba rito sa inyo na nakikinig habang nakakuya-kuya ako dyan, siguro nanonood lang ng TV yung iba, nagre-relax. Pero ang point ko, as long as may isang tao na kagaya nito ni Lola Esther at yung kanyang asawa na si Lauro, si Lolo Lauro, ay nakinabang sa programa, parang hindi ko kayang bitawan itong Gabay sa Kalusugan. So, MWF, baka kulang pa yung MWF natin na 7:30 to 8:30. Kaya pati, linggo, ginawan ko ng paraan. At kung mapapansin nyo po, no, pinaghahandaan ko po itong programa na to. Hindi ka pareho ng iba na pag-upo ka lang, bahala ka na kung ano sasabihin mo. Kasi kailangan ko maglabas ng mga researches. Yung mga binabasa mong balitang pangkalusugan, yan po'y research, hindi po yung gawa-gawa. Kaya nga, ang tapang kong sabihin kasi nabasa ko sa internet at sineshare ko sa tao. Yan ay tinatawag na public knowledge. Kaso paano magiging public knowledge kung si lolo at lola hindi naman nag-i-internet? Wala naman silang Google, wala silang Yahoo, wala silang Facebook. So yan ang dahilan, sineshare natin sa Himpapawid. Kaya gusto kong ibalik sa dati. Walang text si lolo, wala siyang cellphone wala siyang pan-text, wala siyang telepono. Pero may papel naman dyan, maski na isang scratch paper, na pwede niyong sulatan. Mga daing nyo o hinaing o kung anong gusto nyo i-share, anong gusto nyo malaman tungkol sa sakit nyo at pakinggan nyo sa radyo. Kaya maski nandiyan kayo sa Lawag, nandiyan kayo sa Cebu, Davao, DCRH lang naman po ang nationwide. Ay, nako, totoo po yan, DCRH lang ang nationwide. Ibang istasyon, di naman narinig na Abu Sayyaf sa mga NPA, di ba? So, tumutok lang kayo rito. Okay? So, sa request, pagbibigyan natin sa harana ni Papa G. Sa harana ni Papa G, nalaman ko 1966 pala tong kantang to na ang title ay Dahil sa Isang Bulaklak. So ano ba? Ready na ba kayong marinig ang Papa G version ng Dahil sa Isang Bulaklak? Ready na ba? Ready na ba? Gusto ko po, ready na kayo At ito po pakinggan nyo maigi to dahil first time na maririnig nyo tong kantang to Dahil sa Isang Bulaklak. Harana ni Papa G.
puso ay luha at paghirap. Puso'y sadyang nag-iis, nagdusa sa pag-ibig. Di magbabago kailanman ang pagmamahal. Yan ang pag-ibig dahil sa isang bulaklak. Puso'y sadyang natiis, nagdusa sa pag-ibig. Di magbabago kailanman ang pagmamahal. Yan ang pag-ibig dahil sa isang bulaklak. Yan ang pag-ibig dahil sa isang bulaklak. Harana ni Papa G. Dr. Gary C. ang ating gabay sa kalusugan.